Franz Castro kumpirmadong nasaktan kasunod ng pagtatanggol ni ACT Teachers Representative Franz Castro sa mga makakaliwang grupo. Sinabi ni Davao City Representative Paulo Duterte na isipin din ito at ipagtanggol ang mga magsasaka at mga taong napatay ng New People's Army. Ayon kay Duterte, tama lamang na ipagtanggol niya ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong isinampa ni G. Castro. Una na din binatikos ni Castro ang magkapatid na Duterte at sina Paulo at Vice President Sara Duterte sa pag-iwas sa tunay na mga isyu. Giit ni Castro, ang mga pahayag ng mga Duterte ay malinaw na iwas pusoy lang sa tunay na isyu. Sinabi ni Representative Duterte na hindi dapat balat sibuyas ang mga mambabatas kung nababatikos ito, subalit buwelta ni Castro na wala siyang kasalanan at hindi mali na magsampa siya ng reklamo laban sa dating Pangulo bilang proteksyon sa kanyang sarili na binantaang papatayin. Nakita natin kahapon kung paano pinagandaan ni Franz Castro at ng Communist Party of the Philippines, mga party list nila, kasama mga kalyado nila, ang pag-file ng gulpi-di-gulat na complaint kay Pangulong Duterte. Na makita namin ang complaint niya, katawa-tawa. Una, wala naman palang sinabi si Pangulong Duterte na ang tinutukoy niya na Franz ay si Franz Castro. Ganito niya binanggit yun sa kanyang program. Ikaw, Franz, kayo mga komunista, I would like to kill you. Saan ang pagbabanta dyan? I would like to kill you. Ang ibig sabihin nun, si Pangulong Duterte is expressing his desire, his own personal thought and feeling as a citizen of this country doon sa mga puwersa ng komunistang teroristang gustong pabagsakin at wasakin ang ating bayan. Like sa grupo ni Franz Castro. So, walang krimen if you're only expressing your desire. Hindi naman niya sinabi at sinabihan na hahanapin kita at magtago ka na sapagkat pag nakita kita ay papatayin kita. Those were not the words na inilabas ni Pangulong Duterte. At alam naman natin at kilala natin si Pangulong Duterte na kapag nagsalita siya, may elements ng mga ganong pagbibigay ng emphasis, hyperbolic, ang kanyang mga statements, pero hindi natin siya titingnan sa konteksto na namimersonal siya. At bahagi yan ng kanyang duty bilang mamamayan na ilantad ang kanyang nalalaman tungkol sa CPP, NPA, NDF. Ngayon ang tanong ng mamamayan, bakit nasaktan ka, Franz Castro? Ikaw ba ay naamin mo na ikaw ay komunista? At ikaw ay operatiba ng CPP, NPA, NDF? Na siyang tinutukoy ni Pangulong Duterte nang sinabi niya, itong mga komunistang ito, I want to kill them. Ano ang mali doon, Franz? Expression of desire yun. Hindi yun grave threat. At bakit? Kinukumpirma mo ba? Ang matagal na naming alam at ibinubunyag na ikaw talaga ay CPP, NPA, NDF kasama si Raul Manuel at Charlene Rosas. That's the big question now. Malamang sa basurahan ng kasaysayan ito mapupunta. Pangalawa, kung mayroong dapat kasuhan, mayroong dapat imbestigahan at mayroong dapat gawan ng immediate action ng gobyerno, lalo na ang Anti-Terrorism Council ng ating bansa, walang iba kundi ang pag-designate dapat kay Franz Castro, kay Raul Manuel at kay Arlene Rosas ng mga operatiba ng Communist Party at ng NPA at ng NDF sa loob ng Kongreso, dapat ma-designate na sila as terrorist individuals or individuals promoting, financing, and abetting the commission of terrorist actions by terrorist organizations such as CPP, NPA, NDF. Mga sponsor kayo at tagapagtaguyod ng CPP, NPA, NDF. Kaya yung mga rally nyo kahapon o the other day sa Quezon City Hall area, yung mga placards, streamers nyo, yung mga food packs nyo, malamang pundo ng gobyernong ginamit nyo doon. Doon nyo kinukuha yan sa tinatawag na extraordinary fund, for which itong si Franz Castro every year may 12 million siya na extraordinary fund, 1 million a month, at walang liquidation report. Certification lang na na-receive niya ng pera. Ganon din si Raul Manuel at si Arlene Rosas. Imagine, for 1 year, 36 million, for 3 years na one term nila, 2022 to 2025, 108 million at the minimum, ang extraordinary fund ng CPP, NPA, NDF through sa pundo na ibinibigay ng Kongreso ng pamahalaan
kay Franz Castro, kay Raul Manuel, at kay Arlene Rosas. Kayo dapat ang imbestigahan. Ipatigil dapat yung pagbibigay sa inyo ng anumang pondo, including your salaries, until and unless you will denounce, reject, and fight CPP, NPA, and by joining the government really and sincerely. Hindi yung bula-bulahin yung gobyerno ngayon, ikaw pang malakas ang loob to play victim. Pumunta ka pa sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at pati na sa MTRCB na ipapareview mo at pinapatanggal ang programa ni Pangulong Duterte sa SMNI. Kayo ang dapat tanggalin sa Kongreso. Sawang-sawa na ang mamamayan sa inyo at hindi na kayo magtatagal sa Kongreso pag hindi kayo tinanggal ng COMELEC at kinansila ang inyong registration upang hindi na kayo makapasok pa sa maniobra sa party list sa darating na 2025, uubusin kayo ng mamamayang Pilipinong tanggalin by way of a resounding vote of rejection against your party list. Hindi na makakabalik yung anak pawis sa kabayan muna. At hindi na rin kayo magpapatuloy pa Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas sa naiwan yung party list, yung Gabriela Women's Party, yung Kabataan Party, at saka yung ACT Teachers. So ito po ang inyong gimmick para mapag-usapan. Why? Sapagkat gusto nyong ilihis ang atensyon ng mamamayan at ang atensyon ng media na kayo pala ay may pananagutan na for almost 22 years na nasa Kongreso itong mga party list ng CPP, NPA, and na pinanggalingan namin. Our computation, mga kababayan, umaabot na sa 12 billion pesos for 22 years ang nakuwang pondo ng party list ng CPP, NPA, NDF sapagkat since 2001, minsan 7 sila, minsan 6, 5, ngayon 3. For 22 years, the list of computation that we can have 2001 to 2023, hindi bababa sa 12 billion pesos ang nakulimbat na pera nito mga party list ng CPP, NPA, NDF. Yan ang dahilan kung bakit dapat iniimbestigahan sila, i-prosecute sila at ikulong. Hindi yung siya pang pupunta, sila pa ang mga haras sa amin, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, yung mga nagtatanggol ng demokrasya at kapayapaan at lumalaban sa communist terrorism, ito pa ang inaharas ng mga operatibang ito at parang nag-aalangan pa ang gobyerno na habulin ang mga taong ito, kagaya ni Franz Castro. Yan ang ating paglilinaw. Dapat itigil na itong extraordinary fund nila, tanggalan sila ng sweldo, i-suspend at i-prosecute sila at kasabay niyan, i-designate ang kanilang grupo at ang mga individual na ito as organizations involved in the financing, promotion, and supporting the activities and operations of terrorist organization such as CPP, NPA, NDF. Ang masama niyan is that there are people who want to demonize other Filipinos. Alam nyo, if you're going to get into a conflict with another country, you don't fight a war on two fronts. You're warring with your own citizens and trying to war with another country. That's a recipe for disaster. Furthermore, like I keep saying, communications are important. You want your people to be on board. You want your people to understand. But if they fail to understand, it isn't because there is somebody providing other information. If this is information war, then what we must do is keep providing more information. Diba, ano yung sagot sa misinformation? More information. Ano yung sagot sa fake news? More news. Better news. Better information. You'll have to also study on how to present it. Sabi ni Frances, and tinitake advantage naman ng mga taga-gobyerno yung knee-jerk reaction tendencies ng Pinoy saka yung lack of reading comprehension. Kaya dapat sa Pinoy, wag knee-jerk reaction. Read more, not just one side, pati yung kabila rin, para balanse ang view. Correct. Hi kay Ma'am Teresita Katayok. Matagal na daw siya hindi nakapag-live. Hi kay Dennis. Medyo may pagka-staged yung kay RTA, TIA promo ang dating. Ay, ganun ba? Actually, we should really stop concerning ourselves with what happens in that show. Lalo-lalo na kung tama yun at staged yan. Marianne is watching from Washington State. I hope you guys are okay there. Not that there's any reason not to be. Nagpapalaganap sila ng misinformation regarding sa territory natin. Kaya siguro ayaw nila tumalino mga Pilipino para madali mo brain
brainwash. Para sa election lang ayuda para maging tamad ang mga tao. Actually, ang worry ko nga dyan is that if you look at the different policies, number one, yung pag-defund sa confi ni VP Inday. Part of that fund isn't just yung sa yung sa pagpupuntirya ng recruitment at saka pagpapalaganap ng mga grupong terorista sa ating mga schools. Kundi nagagamit din yung confi funds para ma-address yung pakulangan, halimbawa dun sa yung mga hindi na-anticipate na mga expenses. So, nasirang paaralan, halimbawa na nasa lupalop, na endanger yung ating mga kabataan and so on, magagamit sana yon. So yung mga ganyan na the insistence on a single narrative, that's very dangerous. The insistence na yung parang ang lumalabas may mga government is responding to private citizens' opinions in a negative way that could be considered or construed as oppressive. Medyo nakakabahala yan, di ba? Hindi ang punta, ang nangyayari dito is people conclude or some people will conclude na you just don't want us to know the truth. You just don't want us to be better informed. Okay?